Mabilis na sinundan ni Sokhan ang taong iyon sa tirahan ng pinuno ng pamilya Ha. Hindi napigilan ni Sokhan na makaramdam ng nerbiyos. Sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang nakuhang atensyon kahit anong gawin niya. Ang pinuno ng pamilya Ha ay si Hamurang. Hindi niya itinuring siyang ama, ngunit hindi maintindihan ni Sokhan kung bakit niya siya biglang ipapatawag. Maaari bang dahil natalo niya ang lalaking si Haji Ho? Nang dumating si Sokhan sa harap ng silid ni Hamurang, magalang na sinabi ng taong iyon kanina, pinuno ng pamilya, dinala ko na ang ikatlong young master. Sa panahong ito, patuloy na nagtataka si Sokhan, maaari bang ipinatawag siya ni Hamurang para lang doon? Hindi ito ang panahon para gawin niya ang anumang gusto niya. Kung may mangyari, talagang hindi niya ito kakayanin. Natanggap ang utos mula sa loob, naglakas loob pumasok si Sokhan. Ang lalaking may hindi kasiya siyang ekspresyon ay ang pinuno ng pamilya Ha, si Hamurang. Magalang na bumati si Sokhan, pagbati, pinuno ng pamilya. Walang pakialam na sinabi ni Hamurang, matagal na rin. Nagulat si Sokhan sa kanyang mga salita. Ano ang ibig niyang sabihin sa, matagal na rin? Ito ang unang pagkakataon na nagkita sila ni Hamurang sa buhay na ito. Bago pa makapag-isip ng masyado si Sokhan, nagsalita muli si Hamurang, sinasabing, nakilala kita noong bata ka pa, marahil ay hindi mo naaalala. Lihim na nakahinga ng maluwag si Sokhan. Inisip niya sa kanyang sarili, nakilala niya ako noong bata pa ako. Isang sulyap lang ba iyon at pagkatapos ay umalis siya. Sa wakas ay dumiretso si Hamurang sa pangunahing paksa. Direktang tinanong niya si Sokhan, tinalo mo si Ji-ho. Prangkahang inamin ni Sokhan ito. Kumunot ang noo ni Hamurang at tinanong si Sokhan, naaalala kong hindi ka natuto ng martial arts, paano mo nagawa iyon? Naapi si Sokhan sa kanyang aura. Bago siya makasagot, galit na umungal si Hamurang, sinasabing, may nagsabi na gumamit ka ng kasuklam-suklam na paraan. Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa para takutin siya. Nagulat si Sokhan at sinabing, talagang hindi iyon totoo. Kinaikit ni Hamurang ang kanyang mga mata at sinabi kay Sokhan ng mahigpit, kung mangangahas kang magsinungaling sa pinuno ng pamilya, mamamatay ka sa harap niya. Ang pinuno ng pamilya ay parang isang sheer field at sa likod niya ay isang mataas na kasanayang katulong, na nagpanerbiyos kay Sokhan. Masasabi lamang niya kay Hamurang na iyon ay dahil nakatagpo siya ng isang mapalad na pagkakataon. Nagpakita ng bakas ng takot ang ekspresyon ni Hamurang nang marinig ang tungkol sa mapalad na pagkakataon. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Sokhan ay dahil kailangan niyang subukang ilihis ang paksa ng martial arts cultivation sa ibang direksyon. Naghanda si Sokhan ng 7,749 na iba't ibang sagot, ngunit walang pakialam na pinayagan ito ni Hamurang at sinabi sa kanya na umalis na. Hindi makapaniwala si Sokhan sa kanyang narinig. Pauwi sa kanyang silid, hindi napigilan ni Sokhan na magtaka kung ano ang binabalak ni Hamurang. Hindi ba dapat magtanong ang isang normal na tao kung anong uri ng mapalad na pagkakataon iyon matapos marinig ang tungkol dito? Matapos umalis si Sokhan, nagtanong si Hamurang, ano ang iniisip mo tungkol dito, Mujin? Ang taong tinanong niya ay si Hamujin, ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Kinuha ni Hamurang ang teacup at pagkatapos ay marahas niyang dinurog ito. Tinitingnan ng mga mantsa ng tsaa sa mesa, tinanong ni Hamurang ang kanyang confidant, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mapalad na pagkakataon, iyon lang ang maaari, tama. Walang pakialam na sinabi ni Hamujin, hindi ko inaasahan na iiwan ng hipag ang ganoong uri ng martial arts. Bukod dito, natutunan ito ng batang iyon ng napakahusay sa loob ng wala pang 3 buwan na kaya niyang talunin si Ji-ho. Nanahimik si Hamurang ng ilang sandali bago nagsalita, sinasabing, paano kung natutunan niya ito dati? Nagulat si Hamujin at nagtanong pabalik sa kanya, kung gayon, mali ba ang lahat ng mga nakaraang ulat? Bumantong hininga si Hamurang at sinabing, sino ang nakakaalam? Hindi natin palaging mamomonitor at mahuhuli ang bawat sandali. Nag-alangan si Hamujin at nagtanong sa kanya, maaari bang nakialam ang panig ng ina ni Sokhan? Nagising si Hamurang sa pahayag na ito. Agad siyang umungal at sinabing, imposible. Wala nang natira sa lugar na iyon.
Nag-isip sandali si Hamujin at sinabing, maaaring may mga nakaligtas pa. Tumanggi si Hamarang na maniwala. Malakas niyang sinabi na kung totoo yun, direkta na sana silang dumating at kinuha ang bata. Pagkatapos, nag-alok siya ng isa pang posibilidad, paano kung mula sa simula ay hindi alam ng lugar na iyon ang pag-iral ni Sokhan, kung hindi, bakit nila siya pababayaan hanggang ngayon? Sinabi ni Hamujin na posible rin na ayaw nilang madamay si Sokhan sa kanya. Nagbigay ng utos si Hamarang kay Hamujin na maglagay ng mas maraming tao sa paligid ni Sokhan at bantayan siya ng mabuti. Tinanggap ni Hamujin ang utos at agad na kumilos. Tungkol naman kay Hamarayan, hindi pa rin niya iniisip na nakatanggap si Sokhan ng tulong mula sa labas dahil malinaw niyang binabantayan ang bawat galaw nito. Nagliit ang mga mata ni Hyun. Kung gayon, lumakas ba si Sokhan sa sarili niyang kakayahan? Gaya ng inaasahan, hindi ordinaryo ang dugong iyon. Samantala, pinapatalas ni Sokhan ang kanyang lakas. Kailangan niyang lumakas dahil ang lakas ang katotohanan upang mabuhay dito. Kailangan niyang malampasan ang maraming kahinaan. Ginamit ni Sokhan ang kanyang likas na true upang gumuhit ng landas ng espada sa hangin. Pagkatapos, marahang inihampas ni Sokhan ang kanyang espada. Tinamaan ang lahat ng tatlong target sa harap. Masayang nagbunyi si Sokhan sa kanyang isipan, sa wakas, nakokontrol ko na ang kapangyarihan ng mas tumpak. Nakokontrol niya ang likas na tunay na chi na may parehong dami ng likas na true, doble ang epekto nito kaysa sa ordinaryong panloob na enerhiya. Bagaman wala masyadong karanasan si Sokhan dito, alam niya pa rin na mas malakas ang martial arts, mas magkaiba ang mga pamantayan at sistema. Tinawag ni Sokhan si Wan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang pumasok muli sa martial arts library. Tumunog ang boses ni Wan na nagsasabing kinumpirma ang intensyon ng gumagamit, papasok sa martial arts library. Agad na lumitaw muli ang eksena ng martial arts library sa harap ni Sokhan. Pagpasok niya, nagtanong si Sokhan, Miss Wan, maaari ko na bang gamitin ang search function ngayon? Gusto kong makahanap ng martial art na makakatulong sa paglinang ng dalawang martial arts ng sabay, tulad ng divine art ng Wudang sect. Mabilis na nagsimulang maghanap si Wan. Ang dahilan kung bakit gustong hanapin ni Sokhan ang ganitong uri ng libro ay dahil nakapagdesisyon siya. Kung hindi niya matutunan ang lahat ng lihim na manual dito, susuriin niya ang mga gamit nito. Ngunit sa pagkakataong ito, walang martial art ang library na tumutugma sa mga kondisyon ng paghahanap na ibinigay ni Sokhan. Malungkot niyang sinabi, paano ito nangyari? Akala ko meron. Ngumiti si Wan at sinabi, hindi lahat ng martial arts ay umiiral. Ang martial arts library ay muling lumitaw pagkatapos ng 100 taon, kaya hindi natin alam kung paano umunlad ang martial arts sa panahong iyon. Hinimas ni Sokhan ang kanyang baba at nag-isip, mayroon bang ganitong martial arts sa nakalipas na 100 taon? Ang dalawang porma ng divine art lang ang alam ko dahil nababasa niya ang mga iniisip ni Hassan. Direktang sumagot si Wan nang hindi naghihintay na magtanong siya, sa katunayan, ang martial art na iniisip mo ay umiiral sa library. Muling nasabik si Sokhan nang marinig ito, ngunit bago siya makapagdiwang ng 3 segundo, binuhusan siya ni Wan ng malamig na tubig, sinasabing, bagaman umiiral ito, hindi mo pa rin ito makukuha dahil ito ang unang palapag lamang ng library, at ang dalawang porma ng divine art ay nakaimbak sa 3 palapag. Naintindihan ni Sokhan ang dahilan. Maingat ding ipinaliwanag ni Wan na ang mga gumagamit ng library ay nahahati sa 5 antas, mula 1 bituin hanggang 5 bituin. Ang bilang ng mga bituin ay ang bilang din ng mga palapag na maaari mong marating. Natanto ni Sokhan sa gulat na ang bilang ng mga bituin niya ay 1 lamang. Ibig sabihin, ang kanyang antas ay 1 bituin lamang. Ngumiti si Wan at sinabi, huwag kang masyadong madismaya, ikaw ay isang gumagamit ng martial arts library. 3/10 ng martial arts ng library ay nakaimbak sa unang palapag. Nagulat na bulalas ni Sokhan, napakarami. At 3/10 lang iyon. Kung gayon, marami-rami pa akong martial arts na makikita sa hinaharap. Tila nagulat si Wan sa sigasig ni Sokhan. Ngumiti siya at sinabi, ikaw Sokhan ay talagang isang tao na may malaking ambisyon at talento.
Nahihiyang tumawa si Sokhan, sinasabing, tao lang naman ako. Wala akong masyadong oras, kaya magtatanong ako sa huling pagkakataon, Miss Wan, paano ko mapapataas ang aking antas? Masayang sinabi ni Wan, simple lang, maaari kang mag-ambag ng martial arts, halimbawa, magdala ng mga bagong martial arts o mga recording ng mga lumang martial arts dito. Ang mga bagay na ito ay unti-unting mag-iipon habang ikaw ay nabubuhay bilang isang martial artist sa mundo ng martial. Kapag nakapag-ambag ka na ng sapat, maaari mong harapin ang hamon sa manager ng susunod na palapag. Kung mapasa mo ang hamon, maa-upgrade ka. Sumakit ang ulo ni Sokhan nang marinig yun na mayroon ding hamon. Nagbigay si Wan ng halimbawa kay Sokhan para mas madaling maintindihan. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at lumitaw silang dalawa sa ikalawang palapag ng library. Nagtanong si Sokhan na tulala, nasaan tayo? Walang pakialam na sinabi ni Wan na iyon ang lugar ng hamon at iyon ang hamon niya. Kung matatalo niya iyon, magiging dalawang bituin siyang gumagamit. Nakita ni Sokhan na ang kanyang hamon ay isang bata na hindi man lang umabot sa kanyang kilikili at nagtanong kay Wan na nahihiya, Miss Wan, halos 30 taong gulang na ako at kailangan kong labanan ang isang batang mga 5 taong gulang. Tumawa si Wan at sinabi, 12 taong gulang ka pa lang ngayon. Bukod dito, gusto mo bang subukan ang hamon ngayon? Kung mananalo ka, tataas ang iyong antas. Nasabik si Sokhan nang marinig ito. Bata lang iyon, ano ang mahirap doon? Pagkatapos lang magsalita ni Sokhan, nakita niya ang buhok ng bata na sumugod at pagkatapos ay sunod-sunod na mahiwagang teknik ang inilabas. Sa isang Heavenly Demon Sky Breaking Palm lang, napaiyak si Sokhan at napatalsik din ng ilang dosenang metro. Masakit na hinawakan ni Sokhan ang kanyang dibdib, nagtataka kung ano ang impyerno ang ginagawa ng batang iyon, parang truck ang tama. Ngunit nang tiningnan ni Sokhan ng mabuti, wala nang bakas ng bata. Ngumiti si Wan, sinasabi kay Sokhan na ilusyon lang ang lahat, na nagpataas ng kanyang malamig na pawis, nagtataka kung paano naging ganito katikot ang mga ilusyon. Ngunit hindi napagtanto ni Sokhan na hindi pa tapos ang lahat. Tuloy pa rin ang hamon niya sa bata. Walang pakialam na sinabi ni Wan na hanggat hindi siya namamatay, determinadong patayin siya ng bata. Nathan si Sokhan, nag-aalala at nagtanong kay Wan kung hindi ba medyo sobra na ito. Tumawa si Wan. Nanginginig na itinuro ni Sokhan ang bata at sumigaw na walang 5 taong gulang na ganito. Masayang itinama siya ni Wan, sinasabing siya ay 7 taong gulang, na lalong nagpagalit kay Sokhan. Walang ibang nagawa si Sokhan kundi harapin muli ang hamon, ngunit alam niya ang malaking pagkakaiba sa kanilang kakayahan. Masyadong mabilis ang bata para sa kanya. Biglang nagkaroon ng ideya si Sokhan, maaaring ang kapangyarihan ng bata ay projectile energy. Nakamit ba niya ang projectile energy sa murang edad? Habang nag-iisip si Sokhan, lumitaw ang bata sa harap niya, agad na naghatid ng mapaminsalang sipa, sumisigaw, hanggang kailan ka hihiga dyan? Nagising si Sokhan, ngunit hindi nagpatinag ang bata. Muling inilabas ang Heavenly Demon Shattering Palm, na tumama kay Sokhan sa isang slab na bato. Ngunit kahit tinamaan siya ng Heavenly Demon Shattering Palm, walang naramdamang sakit si Sokhan. Nagtataka si Sokhan, malinaw na hindi niya kayang harangin ang atake, kaya bakit hindi ito masakit? Biglang naalala ni Sokhan ang pangalan ng teknik, Heavenly Demon Shattering Palm, at tumingin sa mabangis na bata sa harap niya. Isang matapang na ideya ang pumasok sa isipan ni Sokhan, maaaring ang batang ito ay ang batang bersyon ng Heavenly Demon. Bago muling umatake ang bata, malakas na sumigaw si Sokhan upang itigil ang hamon. Tumigil ang kamao ng bata sa harap ng mukha ni Sokhan at nakahinga siya ng maluwag. Bago umalis sa library, nag-alangan si Sokhan, nagtatanong kay Wan kung maaari siyang mag-retry pagkatapos mabaigo at kung may anumang panganib na dapat niyang kanselahin ang hamon. Ngumiti si Wan, sinasabing hanggat kwalipikado siya, maaari niyang harapin ang hamon anumang oras. Sa isang pitik ng mga daliri ni Wan, nawala ang illusory na hamon at bumalik si Sokhan sa unang palapag ng martial arts library.